In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At parangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at paggunita kay San Carlos, Wanga at mga kasama mga martir. Sa Ebanghilyong ayon kay San Juan, tinig natin ang panalangin makadiyos at makatao ni Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Hindi siya humingi ng kaligtasan para sa sarili, kundi para sa kanyang mga tagasunod. Inihabilin niya tayo sa Ama, isang tanda ng kanyang walang hanggang pagmamalasakit. Sa unang pagbasa naman mula sa mga gawa ng apostol, ipinakita ni San Pablo ang tapang at katapatan sa loob o sa kaloob ng Diyos. Wala siyang inilihim, buong puso niya ipinahayag ang mabuting balita kahit sa kabila ng mga banta. San Carlos Wanga at mga kasamang halimbawa ng pananampalataya sa harap ng panganib. Si San Carlos at ang kanyang mga kasamang martir mula sa Uganda ay nanindigan sa pananampalataya sa kabila ng pag-uusig kahit ito'y nagbunga ng kamatayan. Isa itong paanyaya sa atin. Handa ba tayong ipaglaban ng ating pananampalataya kahit hindi ito tanggapin ng karamihan? Manalangin tayo para sa kagalingan. Aming Diyos na mapagpagaling at mahabagin, sa pamamagitan ng panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad,
at sa pamamagitan ng halimbawa ng mga martir, kami nanikluhod sa iyo. Ipuin mo po at pagalangin sina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, si Manuel Senior na nasa hospital ngayon, at lahat ng may karamdaman sa buong mundo, sa aking pamilya, sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Ipuin mo rin ang mga pusong sugatan, naliligaw at nawawalan ng pag-asa. Mga halimbawa ng pagbabago sa ating panahon. Sa digital evangelisasyon, mas maraming tao ngayon ang naaabot sa pamamagitan ng social media, live streaming ng misa, at online catechesis. Ang pagbalik sa simbahan, matapos ang malawakang sakit, unti-unting bumabalik ang dami ng dumadalo sa misa. Mas bukas na usapan ukol sa mental health sa loob ng simbahan ay nagbibigay halaga ng kabuuang kagalingan ng tao. Pagtugon sa krisis sa kalikasan bilang bahagi ng pananampalataya, gaya ng itinuro ni Pope Francis sa Laudato Si. Paano tayo tumugon sa simbahan? Nakikinig ba tayo at sumusunod sa salita ng Diyos? Naglingkod ba tayo ng may katapatan, gaya ni San Pablo at ng mga martir? Pinapanibago ba natin ang ating pakikiisa sa simbahan at sa pamayanang Kristiyano? Kung tayo'y nagkulang, Ama, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang makapagsimulang muli. Ibigay mo sa amin ang espiritu ng katatagan at tapang na ipaglaban ang aming pananampalataya. Manalangin tayo para sa mga pumanaw. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng mga martir, Panginoon, inaalay namin sa iyong habag ang aming mga yumaong mahal sa buhay, si Pope Francis, kabilang ang aking mga pinanpanalangin. Naway matamo nila ang buhay na walang hanggan sa piling mo. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkukulang at tanggapin mo sila sa iyong kaharian. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!